hindi po ako sumuko. Talaga pong tinanin ko sa isip ko na anumang pagsubok na dumating sa buhay ko, andun lang ang Panginoon. Kasi noon po, ako po yung tao na hindi ako madaling maniwala, pero hindi rin ako madaling pagkain. Ako po kasi una po talagang ang Lord ang ginagawa ko sentro sa sarili ko. Marami po akong pinagdaanan, marami akong misyon na pinagdaanan. Halos lahat ng pinasok ko yung INC na yan, yung BBMA, spiritual secret science ako, nag-mission ako kasama ko mga Amerikano. Bakit po gano'n parang may hinahanap ako? Na bakit gano'n na sabi ko nga sa Lord, Lord, ano po ba ang plano mo sa akin? Kasi sa dami ng mga pinasukan ko, bakit nakaranas pa rin ako ng matinding pagsubok? Hindi ko po alam na sa naranasan kong medyo maganda-ganda buhay, hindi ko akalain na maranasan ko na maghirap po na talagang dumating yung panahon na isasain ka ba na isasain. Hindi ko po naranasan yun. At saka ang masakit na po talaga sa akin yung ang mga anak ko. Ang pangarap ko sa mga anak ko sila. Puro po sila nakatapak ng college pero wala akong nakagraduate. Hindi ko po alam kung bakit nangyari sa buhay namin yun. Pero nung medyo parang nanalangin ako, Lord, hindi po ako sanay na wala akong ina-attend ng mga meeting. Bigyan mo po ako ng isang a-attend na talagang tuong ko kayo makikilala. Yun talagang hindi ako maliligaw. Dumating po yung pagkakataon na kasi po ako, pag napunta sa isang samaan, talaga pong talagang hindi ako natatangay naman. May naging po sa akin na sabi niya, Sister, ito pa tayo naman sa hotel. Sabi ko, hindi. Nandito na yung puso ko, hindi mo na ako makukuha. Dumating yung isang araw na may dumating na pastor sa amin, sabi niya, Sister, parang ang sarap ng Bible study dito sa inyo, sabi ko. Oo naman po kasi, lahat naman po, wala akong tinatanggihan. Ang daan kung ano yung mabuti, natulogin po. Pero hindi rin po ako natangay ng gano'n. Dumating po yung isang araw na parang ako na ang nagkusang kung nakapuloon. At saka, nung po talaga, sa laboratory ko kami. Ang bahay po namin talaga parang sitbahan, ang lalaki ng mga santo ko. Kasi noon naman po medyo maloob sa buhay at bibili ko. Pero dumating po yung pagkakataon na talaga palang pagka ang Panginoon ang pumili sa iyo. Dumating po yung araw na talaga isinuko po yun. Hindi ako nanginayang na mawala po yun. Inakuha ko sa tasto. 2 taong malaki. So, ayun, naisip ko, Lord, siguro kung patuloy na naging maganda buhay ko, hindi ko alam kung masaan na. Siguro, plano mo talaga ako nang akalas ako ng ganito. Talagang hindi ako mawala sa pag-ibig sa iyo. Kaya, sa kapulihan po ng Panginoon, hanggang ngayon nandito ako, kahit na po, may nararamdaman akong ganito, pero hindi ko po inaangkin itong sakit na to. Kasi talagang tiniwala ko na sa Panginoon. Saka isa pa ito pala po ito, na kasi po, hindi talaga ako hindi ko makumbinsi yung sarili ko na magpasaktak ako ng vaccine. Kasi para po sa akin,
Huwag naman pong mag-ano yung iba na nagbabaksin. Sa akin lang po yun. Kasi parang sa akin, parang sabi ko, pag nagbabaksin ako, parang malaking kasalanan sa akin yun, na parang wala akong tiwala sa Diyos. Pero hindi ko na po sinasabi, hindi ako nakakaturo. Ang sa akin lang po, talagang hanggang sa ngayon, hindi ko makukulis yung sarili ko kasi po, sa nangyari po sa pamilya ni Jeffrey, una po, di po lagi ang nandito, lagi ang pinatawagan. Sumating po yung oras na yung panganay niya, tinawag ako, iyak po ng iyak. Nagwawala, ang laki ni Jeffrey, hindi namin makaya. Ngayon, ginaganyan na namin, ganyan, hindi siya, pero nila siya, mami, pero ang ginawa ko, parang may bumulong sa akin, binanong ko, at hindi susunod kung ano man po itong masamang pagkilip sa bata na ito, paalisin mo po, biglang natukungan. Ngayon, sabi namin, Jason, bakit ngayon, may bata daw kung nakaupo sa ulo niya. Ngayon si Jeffrey nagagalit kasi tapos sabi ko, huwag kang magalit, pakiusapan mo. Kasi po yung bata niyo, talagang tumitigaw, namamasok po ng mga bahay-bahay. Sabi ko, pakiusapan mo, hindi naman nananakit. Sabi ko gano'n. E di, ako po, nagsunod-sunod ako. Nagsunod-sunod, lahat ng anak. Talagang matitindi ang magandang sila. O, ganyan. Ginamot ko na, ako na po ang gumamot talaga. Ngayon, nung kahuli na po si Jeffrey, 4 na araw na siya na nilalaglag. Ngayon, nandito ko sa church, nag-text po doon ako naman, sabi niya, Nay, umuwi ka kasi, pasagin mo yung ubo ko. Hindi na ako makahinga, sabi niya, ako po. Pagdating ko, lagot na. Kung bakit naman po, puro talagang kalot sa akin ng Panginoon, sabi ko nga, kaya siguro hindi ako na-opera, marami pang nangangailangan sa akin. Kaibigan ko po iniyo. Tama-tama na po. Si Duerte ko na napunod ako sa Nuga. Best. Pagkahilot ko po, sinalang ko. Itinakas ko talaga. 60. Talaga po na. Sa tulong ko ng Panginoon, pagkaraan mo, nagpatuloy lang tayo pagpudon mo. Kaya sabi ko nga, lalong naging matibay yung paniniwala ko na yung COVID yun po sana po maging kalakasan sa inyo na yung mga pagtitiwala natin sa Panginoon basta po nandyan lang, wag po tayo susuko kahit anong hirap ang